Good morning mga kapaps, lalo na sa mga naka D-type na carburetor. Okay? Ito ay common na nangyayari, no? So ipapakita ko ngayon sa inyo sa video. So mapapansin nyo yung aking intake manifold ng carburetor ko or D-type. Meron siyang interior. Ito mga paps, yan temporary ko lang ginawa to kasi nung time na nagka-problema to, nawakwak to, ginawa ko muna ng paraan para makatakbo ako. Kasi wala akong pamalit at mahirap din makabili sa mga motor shop, bihira yung nagtitinda ng yan pero sa online napakarami. Ito, bimili na nga ako yan. Ayan. Dalawa na yung reserva ko yan, bili ako ng dalawa, total mura lang naman yan. Kasi mga paps, lalo sa mga magpapalit ng dito, paalala ko lang, lagi yung checkin kapag na malimik yung nag-hard start yung motor nyo or namamatay-matay, double check yung intake manifold. Okay, minsan dyan, hindi natin napapansin yan, may mga butas na yan. Common yan kasi, yung rubber kasi to, kasi sa katagalan, mainit dito yung part na to, nagkakaroon siya ng crack. Common yan, wala tayong magagawa talaga dyan. Maliban lang kung makakahanap kayo ng ganito na aluminum. Meron kasing ganito, masyadong mahaba, hindi siya advisable kay Passion. Kasi nga, nung nag-try kami, tumatama dito mga paps, tumatama na dito yung carburetor, yung niya. So ihirap isalpak, kaya depende lang sa inyo kung gawan nyo na ng paraan, makakahanap kayo ng aluminum mas maganda. Kasi sa ngayon wala pa akong makita na katulad na ganito na aluminum, karamihan rubber. Kaya ang ginawa ko, nagreserba na ako ng intake manifold in case na mangyari uli. Talagang mangyayari talaga uli yan kasi nga katagalan ang rubber ay talagang nagkakaroon ng crack yan at nagkakaroon ng mga lamat-lamat katagalan, siyempre sa area na to. Okay, pero matagal naman, pero sabi ko nga sa inyo, prepare lang kayo, dapat meron kayong reserva ng intake manifold na ganito. Okay, yan. Basta na-encounter parang paputol-putol, namamatay, nagiging hard start, isa to sa machichikin nyo. Pero maraming dahilan kung bakit hard start o hirap mag-start. Isa lang yun. Isa lang to sa dapat nyo chichikin. Kasi minsan singaw yan. Minsan nabubusasal na rin katagalan or may crack. Katulad sa akin, tingnan mo, ito grabe yung pagkakarak nito. Pag papakita ko sa inyo, pag natanggal ko na. So ito mga paps, nakalas ko na yung carburetor na D-type. Tapos yung intake manifold. Yan. Nakikita nyo, putol na talaga yung yung intake manifold na to. So, ginawa ko lang to talaga ng paraan para lang makatakbo ko. Binalutan ko sa ng interior. Imagine nyo, grabe na. Kaya ako sa inyo, sa mga naka D-type, siguraduhin nyo meron kayong reserba na intake manifold. Kasi nga ay talagang nangyayari yan. Dahil itong rubber ay katagalan ay talagang nagkakaroon ng crack yan, lumulutong. Kaya dapat meron kayong reserba talaga nito in case na mangyari sa inyo yung ganitong senaryo. Okay, o kaya may reserba kayong interior, for for survival lang. Okay, tapos isa pang sinasabi ko lagi, ito minsan to katagalan nabubusal-sal din to, lumalaki yung bunganga niya, kahit anong higpit natin nagkakaroon ng singaw, kaya hindi maganda yung binibigay niyang performance. Ay paputol-putol, parang nagkakaroon ng hagok, parang ganoon. Okay, tsaka checkin nyo rin yung pag nagkalas kayo ng intake manifold, checkin nyo rin to. Yan, katulad yan, tingnan nyo, ito palitan na talaga to. Yan, pero to buo ko na to papalitan kasi sira na nga Okay, tapos sa pag-checkin nyo itong mga gasket, checkin nyo rin yan kasi kapag may singaw yan o may damage na yung gasket na to, magkakaroon din kayo ng problema dyan. Kasi singaw na. Kailan talaga intact talaga, walang singaw. Tulad dyan, damage na. So pag wala kayong mabibili na ganyang gasket, pwede naman kayo gumamit ng silicone gasket na high temperature, yung pang makina talaga. Okay, itong block na to, dito na tawag na insulator.
maraming mga mekaniko minsan hindi nila binabalik, hindi na nilalagay ito. So dapat nilalagay nyo to, no? Kahit anong carburetor dapat meron yung ganito insulator. Ang purpose kasi ng insulator gasket, siya yung mag-absorb ng init from makina, no? Hindi niya idadirect yung init papunta sa intake manifold papunta carburetor, para maiwasan yung sobrang init na ma-absorb ng carburetor. Okay? Siya ang mag-absorb ng sobrang init galing sa makina. Kaya sa tinawag insulator gasket. Okay? Ayan mga paps, nakabit ko na yung bagong intake manifold ang aking motor. Paalala ko lang sa mga magkakapit ng D-type, siguraduhin lang na mahigpit or walang singaw yung intake manifold, yung pinaka gasket insulator nya. Tapos dito sa pagitan ng carburetor at intake manifold dapat walang singaw yan. Okay? At syempre dapat gumamit din kayo ng airbox hose para dito. Itong airbox hose na to pang GY6 to, no? Marami to sa online. Walang magiging problema sa pyesa, no? Marami to sa online. Itong airbox hose na to dinesign talaga dito sa carburetor na to. Okay? Huwag nyo nang ipilit yung stock na airbox hose kung hindi naman talaga fit dun sa carburetor na ikakabit nyo. Okay? Ang size kasi ng carburetor na to is 24 mm. Okay? Ito ay 24 mm din. Saktong-sakto talaga to sa D-type. Okay? Yan. Papaalala ko lang uli. Make sure lang na meron kayong reserba na intake manifold. Kasi ako, nagbimili na rin ako ng extra. Kasi pwede uling mangyari yan. At mangyayari talaga yan. Katagalan. Kasi yung rubber, katulad dito, ayan, katulad sa, ayan, kinabit ko, ayan, sobra. Siyempre, rubber to, goma lang yan, katagalan ay nagkakaroon ng umurupok din. Okay? Always check lagi. No? Mararamdaman naman niya pag may problema talaga sa intake manifold. Ayan na yung paputol-putol, namamatay, no, parang may hagok. Ayan yung mga sintomas niya. No? Check nyo rin. At syempre, dapat maayos din yung dito, itong hose na to. Dapat yan, intact yan, hindi maluwag. Vacuum yan. Kaya kung maluwag yan, magkakaproblema rin kayo. Yung namamatay, hard starting. So, yun lang mga paps. Siguraduhin lang natin na maayos ang pagkakabit natin ng D-type. Okay, about naman sa pagtutono, kung itatanong nyo, mas recommended pa rin yung actual na pagtutono. Yung mga napapanood nyo sa YouTube na pagtutono, ay guide nyo lang yun para mas maintindihan nyo. Pero mas better pa rin kung itutono siya ng actual. Kasi yung pagtutono, kahit pares tayo ng motor, ay nakadepende yan sa response ng makina. Kung saan siya magbibigay ng magandang performance. Kung saan niya ibibigay yung maayos na tono or tugma dun sa carburetor mo. Okay? So yun ang mga paps, tips lang naman to, at sana kahit paano mayroon kayong natutunan at may napulot kayong kaalaman sa ginawa kong video na to. Kaya lang, right side kayo lagi. Bye bye. Salamat sa panonood. God bless.